Mga kaibigan, nakarinig ka na ba ng totoong kwento na ang pamagat ay ang nawawalang sibilisasyon na hindi pa rin maipaliwanag, isang makapangyarihang kaharian na sinasabing naglaho sa loob lamang ng isang araw at isang gabi? May nagsasabing isa lamang itong alamat. Ngunit para sa iba, isa itong tunay na sibilisasyong mas maunlad pa kaysa sa mga sinaunang imperyo. Kung totoo nga ang Atlantis, nasaan na ito ngayon? At bakit hanggang ngayon wala pa ring nakakapagpatunay kung ito ba ay tunay na umiral o isa lamang katang isip? Ito ang misteryo ng Atlantis. Ang kwento ng Atlantis ay unang isinulat ng sinaunang Griegong pilosopo na si Plato. Ayon sa kanyang mga akdang Timaeus at Critias, ang Atlantis ay isang napakayaman at makapangyarihang isla na matatagpuan sa kabila ng Pillars of Heracles, na kilala ngayon bilang Strait of Gibraltar. Mayroon umano itong kahanga-hangang arkitektura, malalawak na kanal, matitibay na pader, at napakaunlad na teknolohiya para sa kanilang panahon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging sakim at mapagmataas ang mga pinuno nito. Ayon kay Plato, bilang kaparusahan, lumubog ang buong isla sa ilalim ng dagat dahil sa isang napakalakas na lindol at pagbaha. Lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng isang araw at isang gabi. Ito ang tanong na sinusubukang sagutin ng mga historiador at arkeologo sa loob ng maraming siglo. Sa kabila ng napakaraming ekspedisyon, wala pang natatagpo ang matibay na ebidensya na nagpapatunay na tunay na umiral ang Atlantis gaya ng inilarawan ni Plato. Dahil dito, maraming eksperto ang naniniwalang ginamit lamang ni Plato ang Atlantis bilang isang kwento upang magturo ng aral tungkol sa kapangyarihan, kasakiman, at pagbagsak ng isang lipunan. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon dito. May ilan namang naniniwalang maaring may totoong pangyayari na naging inspirasyon sa kwento ni Plato. Isa sa pinakasikat na teorya ay ang pagsabog ng bulkan sa isla ng Thera, na kilala na ngayon bilang Santorini sa Greece. Mahigit 3,500 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog na sumira sa malaking bahagi ng isla at nagdulot ng malalaking tsunami. May mga historiador na naniniwalang maaaring ito ang naging batayan ng kwento tungkol sa Atlantis. May iba naman na nagsasabing maaaring nasa ilalim ito ng karagatang Atlantiko. May ilan ding naniniwala na maaaring nasa Mediterranean Sea, malapit sa Spain, o maging sa Antarctica. Gayunpaman, wala sa mga teoryang ito ang napatunayan sa pamamagitan ng matibay na ebidensya. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan ang tunay na lokasyon ng Atlantis. Mahigit 2,000 taon na ang lumipas, ngunit patuloy pa ring nabubuhay ang alamat ng Atlantis. Ito ay naging inspirasyon ng mga libro, pelikula, dokumentaryo, at maging ng mga siyentipikong ekspedisyon. Marahil dahil likas sa tao ang maghanap ng mga nawawalang lihim ng kasaysayan. At habang wala pang tiyak na sagot, patuloy na mabubuhay ang tanong, paano kung may isang sibilisasyon nang napakaunlad na tuluyang nawala sa mukha ng mundo? Hanggang ngayon, nananatiling hati ang opinyon ng mga eksperto. Para sa ilan, ang Atlantis ay isa lamang alamat. Para sa iba, isa itong misteryong naghihintay pa ring matuklasan. Ikaw, kaibigan, ano ang paniniwala mo? Totoo nga kaya ang Atlantis o isa lamang itong kwentong isinulat ni Plato? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments. At kung mahilig ka sa mga misteryo ng kasaysayan, huwag mo kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa susunod nating paglalakbay sa mga hiwagaang hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag.